May nagtanong po sa akin ng ganito, Kuya Mick, ang Hi-Ace ko po ay naka-diesel engine na may turbo. Kaya palaging ang pinakakarga ko dito ay yung Petron Turbo Diesel. Kaya lang kuminsan napupunta ako doon sa mga lugar na medyo malayo ang Petron. Pwede ko rin bang kargahan ito ng ibang diesel? So ganito po kasi yan guys. Yung pangalan po na ibinigay ng Petron para doon sa kanilang fancy diesel ay Petron Turbo Diesel. Hindi po ibig sabihin nun na pag ang makina mo ay nakaturbo, yun lang ang pwede mong ikargang diesel. Yan pong Petron Turbo Diesel, yan yung tinatawag nilang premium diesel or fancy diesel. Basically, parehas lang po yan nung ordinary na diesel. Ang kinaibahan lang po niyan ay mas marami po itong cetane content at saka mayroon po itong mga additives. Clever lang po talaga yung pagkakapangalan ng Petron at tinawag nilang turbo diesel. Kaya tuloy maraming mga nag-aakala na kapag ang diesel engine nila ay nakaturbo, kailangan na ikakarga nila ay yung Petron Turbo Diesel. Actually, yan pong Petron Turbo Diesel ay kaparehas lang nung nasa Shell na tinatawag naman po nilang Shell V-Power Diesel. Yan naman po ang fancy diesel ng Shell. Ni-utilize naman nila yung word na power. Part po kasi yan talaga ng mga marketing strategy nitong mga oil companies. Siyempre nga naman kapag ikaw ay naka-diesel engine at ang ikinarga mo ay yung may pangalan na V-Power Diesel, malamang na magkaroon ka ng extra power. So ang tanong po dyan, meron ba talagang mga benefits? Mas tutulin ba? Mas lalakas ba ang makina dyan sa mga fancy diesel na yan? So gaya nga po na sinabi ko sa inyo kanina guys, may turbo man or walang turbo yung diesel engine nyo, pwede nyo po yung kargahan ng kahit anong klaseng diesel na makikita nyo sa mga gas stations natin. Hindi nyo po kailangang makita yung salitang turbo. Kasi yan po mga gas stations natin dito sa Pilipinas, kanya-kanya sila ng tawag or bansag dun sa mga diesel na ibinebenta nila. Pero basically, the same lang po yan. Pare-parehas po yung diesel na pwede nyo ikarga sa kahit anong diesel engine. May turbo man or wala. Ito po kasing mga diesel natin, pare-parehas naman yan nang galing sa crude oil na ni-refine. The fact na itinitinda na yan sa mga gasoline station, ibig sabihin yan po ay pumasa sa standard ng Department of Energy natin. Meron po kasing standard na kailangan sundin yung mga yan. Especially pagdating doon sa kanilang sulfur at saka cetane content. Dito po sa Pilipinas, nire-required ng Department of Energy na ang sulfur content ng mga diesel sa gasolinahan ay 50 parts per million. Or 50 ppm. Tapos pagdating naman po sa cetane, kailangan meron itong 50 numbers of cetane. Then additional information na lang sa inyo guys, yung mga diesel na ikinakarga natin dito sa Pilipinas, may halo po yan na 3% na biodiesel or yung diesel na galing sa coconut. Nakakatulong po kasi yon para medyo less yung pollution. Pagdating po dun sa sulfur content, yung regular diesel at saka yung mga fancy na diesel, basically the same yung kanilang sulfur content. Pero pagdating po dun sa cetane, mas lamang yung mga fancy diesel. Natulad ng sa Petron Turbo Diesel at saka sa Shell V-Power Diesel. So kung nire-require po ng government na merong 50 na cetane ang mga diesel dito sa Pilipinas, yan pong Petron Turbo Diesel ay mayroong 60. Tapos yun naman pong Shell V-Power Diesel ay mayroong 55. Mas maganda po kasi kung medyo marami yung cetane content. Pero may limit din yan, hindi naman pwedeng sobrahan din yung cetane content. Ganito po kasi nagwo-work yung cetane doon sa loob ng diesel engine natin. Sa pagtaas po ng piston ng isang diesel engine, ay kinokompress nito yung hangin. At lahat po ng bagay na nakokompress umiinit, including hangin. So pagdating po ng piston doon sa may taas or doon sa top dead center, mainit na po yung hangin. Diyan po yan i-sprayan ng diesel fuel na may halong cetane. Ang diesel fuel po kasi ay nagko-combust pagka yan na-subject sa mataas na compression. Pero pagka yan po ay may cetane content, ang una nagko-combust ay yung cetane. So pag nagliyab na po yung cetane, idadamay niya ngayon yung mismong diesel. Kaya ang nangyayari pagka mas mataas po yung cetane content, mas mabilis yung pag-combust ng diesel fuel. Mas accurate.
So nagre-result po yan sa mas malakas na power at saka sa mas malinis na burn. Ang isa pa pong advantage kapag yung mga fancy diesel ang ikakarga nyo ay may halo po itong mga additives na usually detergents at saka lubricants. At dahil dyan po sa detergents, mas nalilinis yung loob ng makina, specifically dun sa may combustion chamber. Nape-prevent nito yung carbon buildup. At dahil mayroon din po itong additives na lubricants, mas nalulubricate syempre yung mga parts na involved sa combustion process. Alam nyo kasi guys, pag mas malinis yung loob ng makina natin, especially dun sa may combustion chamber, mas buo yung compression. Imagine nyo na lang kung marumi yan at may mga carbon deposit dun sa ibabaw ng piston o kaya dun naman sa may cylinder head, nababawasan yung space na pwedeng i-compress ng piston. Mas humihina yung compression nito sa loob, na magre-result sa mas mahinang power. Mapapansin nyo rin na kapag kayo ay gumamit ng fancy na mga diesel fuel, mas malakas yung acceleration yan dahil nga po mas instant yung combustion. And dahil mas malinis ang loob nito, mas maayos nakakagalaw yung mga piston. Kaya nagre-result din po yan sa mas malakas na rektahan. Kaya lang guys, yan po mga benefits na makukuha nyo sa fancy diesel ay hindi po yan libre. Siyempre, babayaran nyo po yan. Usually, mas mahal po yan ng piso hanggang 2 piso sa bawat litro. At depende po sa estado nyo sa buhay, yung piso or 2 piso ay pwedeng sulit na or dagdag gastos lang sa inyo. Lalo na kung perfectly fine naman na umaandar sa regular diesel ang bawat diesel engine. So after ko pong explain sa inyo yan, ito naman po ang opinion ko dyan kung dapat ba kayong gumamit ng mga fancy diesel na tulad ng Petron Turbo Diesel at saka Shell V-Power Diesel. Kung ikaw po ay madalas na bumabiyahe sa mga matatraffic na lugar, tapos hindi ka naman mahilig magpaandar ng matulin, takbong pogi ka lang, then bihira ka naman magkarga ng mga mabibigat, ay huwag kang mag-guilty kung ay kakarga mo dyan sa makina mo ay yung regular diesel lang. Na kung tawagin nila sa Petron ay Diesel Max. Tapos sa Shell naman ang tawag nila dyan ay yung fuel save. Huwag kayong mag-guilty na ikarga yan. Aandar po ng maayos yung makina nyo, may turbo man or wala, dyan sa regular diesel. Kasi guys, I doubt it na maramdaman nyo yung power na kayang ibigay ng fancy diesel kung kayo naman ay palagi lang nasa traffic. Tapos hindi naman kayo mahilig umarangkada ng mabilis, hindi rin kayo mahilig magpatakbo ng matulin sa mga expressway. Okay na yan, regular diesel. Tipid pa kayo ng piso hanggang 2 piso per liter. Tapos kung gusto nyo makasigurado na lumilinis yung loob ng combustion chamber nyo, di pa minsan-minsan tsaka kayo magkarga niyang Petron Turbo Diesel or Shell V-Power Diesel. Kasi noon naman talaga guys, walang ganyan eh. Pag nagpakarga ka ng diesel sa mga gasolinahan, isa lang ang klase, diesel lang nakalagay. Tapos pag gusto mo ng mga additives, pwede kang bumili ng diesel booster. Ang laman po noon talaga ay setting. Para po yan doon sa mga nagkakarga ng mabibigat at saka yung mga gusto ng mas matulin, yung diesel engine nila. Kaya lang nga kasi ngayon, pwede ka nang hindi bumili ng separate kasi meron ng diesel na meron na kagad additives. Ngayon guys, kung ikaw naman ay may extra budget at maluwag naman sa iyo yung piso, 2 piso per liter, nasa traffic ka man or hindi, di okay lang na magkarga ka niyang Petron Turbo Diesel or Shell V-Power Diesel. Mas nalilinis naman ngayon yung makina mo. Tapos pagka kailangan mo ng power, halimbawa nagkarga ka na ng mabigat or gusto mong tumulin sa expressway o kaya naman na pagtrepa mong umarangkada ng mabilis, ay dyan mo naman ngayon mararamdaman yung power na ibinibigay nitong mga fancy diesel. So guys, uulitin ko lang uli ha, para dun sa mga naka-diesel engine dyan at may turbo, hindi kayo required na magkarga ng Petron Turbo Diesel. Kahit anong klaseng diesel pwede nyong ikarga dyan. Hindi po yan masisira. Ang wag na wag nyo lang pong ikakarga dyan ay gasolina. Kasi pag nahaluan nyo po yan ng gasolina, low octane man or high octane, ay pwede pong madamage yung makina nyo. Especially kung yung makina nyo ay yung modern engine na mayroong CRDI. Yan po ang pakakaiwasan nyo. So guys, I hope na nakatulong itong konting kwentuhan natin ngayon or at least man lang na-enjoy nyo. Kung meron po kayong mga gustong idagdag sa mga sinabi ko ngayon or meron kayong mga opinions or even suggestions, ay pwede nyo pong ilagay yan sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. And doon naman po sa mga motorcycle enthusiasts, lalo na po doon sa mga mahilig sa off-roading like enduro or motocross,
ay meron po tayong second channel na tinatawag nating MKK. Ilalagay ko po yung link sa baba para pwede rin tayong magkwento-kwentuhan doon. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!